Mga ka-confess, bago natin simulan ang wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Serafina. Pinili ko ang pangalang yan dahil ang mga seraphim daw ay mga anghel na nag-aapoy sa pagmamahal sa Diyos. Pero sa kwentong ito, ang apoy na nararamdaman ko ay hindi banal. Ito ay apoy na unti-unting tumutupok sa katinoan ko at sa pamilyang binuo ko ng halos isang dekada. Valenzuela City ang saksi sa bawat puyat, bawat lihim ng ngiti, at bawat luhang pumatak sa screen ng cellphone ko. Nagsimula ang lahat sa isang napakatahimik na madaling araw. Mag-aalas 4 pa lang ng umaga, gising na ako. Alam mo naman ang buhay dito sa Valenzuela, Ate J. Kapag hindi ka maaga kumilos, tatalunin ka ng traffic sa MacArthur Highway. Asawa ko si Marco. 10 taon na kaming kasal. Kung ilalarawan ko si Marco, siya yung tipong lalaki na safe, tahimik, masipag, isang accountant sa isang manufacturing firm dito rin sa Valenzuela. Hindi siya malambing, hindi rin siya madaldal. Ang pag-ibig niya ay naipapakita niya sa pamamagitan ng pag-aabot ng sahod sa akin ng buo at ang pagsisiguradong laging puno ang aming pantry. Serafina, nasaan ang medyas ko? Tanong ni Marco habang nag-aayos ng kurbata. Nasa pangatlong drawer, katabi ng mga panyo mo. Sagot ko habang abala sa pagpiprito ng itlog at pag-aayos ng baon ng dalawa naming anak na sina Toby at Leah. Ganyan ang buhay namin araw-araw, paulit-ulit, para kaming mga makina na nakaprogram na sa kung anong dapat gawin. Halik sa pisngi bago umalis, konting bilin tungkol sa kuryente, at ang marahan na pagsasara ng gate. Wala akong reklamo, Ate J. Akala ko, sapat na ang katahimikan para masabing masaya ang isang relasyon. Akala ko, hanggat walang sumisigaw at walang nagsasakitan, ayos lang ang lahat. Pero doon pala ako nagkamali. Doon sa pagitan ng katahimikan at ng paulit-ulit na rutina, unti-unting naging tuyot ang puso ko. Uhaw na uhaw ako sa atensyon, sa mga salitang may buhay, at sa pakiramdam na ako ay babae pa rin at hindi lang basta nanay o asawa. Isang gabi, habang tulog na ang mga bata at si Marco ay abala sa paggawa ng reports sa laptop niya, binuksan ko ang Facebook ko. Matagal na akong hindi nagpo-post, pero nang gabing iyon, nag-upload ako ng isang kanta. Isang cover ng lumang kanta tungkol sa pangungulila. Hindi lumipas ang 5 minuto, may tumunog. Ping! Isang notification mula sa isang lalaking hindi ko naman madalas makausap, pero matagal ko ng friend sa FB. Siya si Julian. Si Julian ay isang dating schoolmate ko noong college sa Manila. Hindi kami naging close noon. Siguro ay dahil magkaiba kami ng mundo. Siya yung cool guy na laging may gitara, habang ako naman ay laging nasa library. Ang ganda pa rin ng boses mo, Serafina. Parang hindi lumipas ang mga taon. Mensahe niya sa Messenger. Napangiti ako. Isang simpleng papuri pero bakit parang tumalon ang puso ko? Salamat, Julian. Libangan lang habang nagpapahinga, reply ko. Dapat pala ay hindi mo itinigil ang pagkanta. Sayang ang talento. Dagdag pa niya. Nagpatuloy ang usapan. Simple lang sa simula. Kamustahan tungkol sa trabaho, tungkol sa buhay-buhay. Nalaman kong hiwalay na siya sa asawa niya at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer. Libre ang oras niya, hawak niya ang mundo niya. Malayo sa mundo ko na nakakulong sa schedule ng mga bata at sa budget ng bahay. Bago ako matulog ng gabing yon,
Nag-reply siya ng, "Sige Serafina, matulog ka na. Baka mapuyat ka pa dahil sa akin. Good night." Hindi ko alam, Ate J, pero bago ko ipikit ang mga mata ko, binasa ko ulit ang huling chat niya. At doon nagsimula ang lason. Kinabukasan, ang unang bumati sa akin ay hindi ang asawa ko. Si Marco ay nakatalikod pa at mahimbing na natutulog dahil puyat sa trabaho. Ang bumati sa akin ay ang liwanag ng screen ng cellphone ko. "Good morning, Serafina. Have a great day ahead. Huwag kalimutang kumain, ha?" Mula kay Julian. Simple lang, di ba? Isang pagbati na kahit sino ay pwedeng ibigay. Pero para sa isang babaeng nakalimutan na kung kailan siya huling tinanong kung kumain na ba siya ng may tunay na malasakit, ang good morning na yon ay parang isang malamig na tubig sa gitna ng disyerto. Sumagot ako, "Good morning din, Julian. Salamat." At doon na nagsimula ang siklo. Tuwing alas 5 ng umaga, bago pa man ako magsalang ng sinaing, magpapalitan na kami ng mensahe. Sa loob ng 2 linggo, ang mga simpleng pagbati ay naging mahahabang usapan. Nagkukuwento siya tungkol sa mga disenyo niya, tungkol sa paborito niyang kape, at tungkol sa kalungkutan ng pag-iisa sa isang condo unit sa Quezon City. Ako naman, unti-unti kong naibubukas sa kanya ang mga bagay na hindi ko masabi kay Marco. Naibubukas ko sa kanya na pagod na ako sa pagiging functional lang, na minsan gusto ko ring maramdaman na espesyal ako. Alam mo, Julian, parang mas kilala mo na ako kaysa sa taong katabi ko sa pagtulog. Biro ko sa kanya isang hapon habang hinihintay kong matapos ang labada sa washing machine. "Baka kasi mas nakikinig ako, Serafina, at mas tinitignan ko ang totoong ikaw, hindi lang ang papel mo sa bahay niyo." Sagot niya. Ate J, ang sakit at ang sarap marinig niyon sa iisang pagkakataon. Alam kong mali. Alam kong may asawa ako. Pero bawat good morning ni Julian ay parang droga na unti-unting nagpapakunwari sa akin na buhay ako kapag kausap ko siya. Habang tumatagal, nagsimula na akong magkumpara. Kapag kumakain kami ni Marco, napapansin ko ang katahimikan. Naririnig ko lang ang kalansing ng kutsara at tinidor. Tinitignan ko si Marco, ang seryoso niyang mukha, ang pagiging tutok niya sa balita sa TV. Naisip ko, bakit hindi mo ako kayang tanungin kung kamusta ang araw ko gaya ng ginagawa ni Julian? Isang gabi, sinubukan kong basagin ang pader sa pagitan namin ni Marco. "Love, kamusta ang work mo kanina? Mukhang marami kayong in-audit, ha?" Tanong ko sa asawa ko. "Ayos lang, pagod lang, maraming discrepancies sa inventory." Maikling sagot ni Marco nang hindi man lang ako nililingon. "Ah, ganun ba? Gusto mo bang pag-usapan o gusto mo ng masahe?" Alok ko pa. Sinusubukang isalba ang gabi. "Huwag na, Serafina. Matutulog na lang ako pagkatapos nito. Maaga pa ako bukas," sabi niya sabay tayo at ligpit ng plato niya. Ang sakit, Ate J. Sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na, "Hoy, asawa mo ako. Hindi ako kasambahay na tagahain lang ng pagkain mo." Pagpasok ni Marco sa kwarto, naiwan ako sa kusina. Kinuha ko ang cellphone ko. Isang message ang naghihintay. "Serafina, bakit parang ang lungkot ng post mo kanina? Ayos ka lang ba? Kung malapit lang ako, dinalhan na kita ng favorite mong milk tea para mapangiti ka." Doon pumatak ang luha ko. Sa loob ng sarili kong bahay, sa piling ng sarili kong asawa, pakiramdam ko ay invisible ako. Pero sa kabilang panig ng screen, sa isang taong hindi ko pa naman nakakasama ng matagal, pakiramdam ko ay ako ang sentro ng mundo. Ito na ang simula ng tinatawag nilang emotional infidelity. Wala pang hawakan, wala pang halikan, pero ang puso ko, unti-unti nang humihiwalay sa sumpa ko sa harap ng altar. Lumipas ang mga linggo at ang dating masayang ingay ng mga bata sa aming bahay sa Valenzuela ay tila naging background noise na lang sa akin. Ang atensyon ko ay palaging nakatuon sa bulsa ng duster ko, naghihintay sa bawat vibrate ng cellphone. Doon sa maliit na screen na yon, doon ako humihinga. Si Marco,
Sa kabilang banda ay lalong naging abala. May malaking audit silang hinahawakan sa kumpanya kaya madalas siyang mag-overtime. Uuwi siyang pagod, kakain, maliligo at hihiga. Wala na kaming pag-uusap na lumalampas sa kumain na ba ang mga bata o nabayaran mo na ba ang kuryente. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng mga damit, pumasok si Marco sa kwarto. Hindi ko namalayan na nakangiti pala ako habang binabasa ang joke ni Julian sa Messenger. "Sino ang kachat mo at parang ang saya mo?" Biglang tanong ni Marco. Nanigas ang buong katawan ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Mabilis kong pinatay ang screen ng phone ko at itinabi ito sa ilalim ng mga tinituping damit. Wala. Si Cathy lang, yung dati kong katrabaho, nagkukuwento tungkol sa bago niyang negosyo. Pagsisinungaling ko. Iyon ang unang pagkakataon na nagsinungaling ako kay Marco ng diretso sa mata. At ang nakakatakot, Ate J, hindi ako nakaramdam ng kaba. Parang natural lang. Mabuti naman at may nakakausap ka. Masyado ka na kasing nakakulong dito sa bahay. Sabi ni Marco, sabay higa. Hindi man lang niya ako tinignan ng matagal. Hindi man lang niya nahalata na nanginginig ang mga kamay ko. Nang marinig ko ang mahimbing niyang hilahil, dahan-dahan kong kinuha ang phone ko. "Julian, muntik na akong mahuli." Chat ko. "Bakit? Natatakot ka ba? Kung nahihirapan ka na, titigil na ako, Serafina. Ayokong makagulo sa pamilya mo." Reply niya. Pero ang totoo, Ate J, ayaw kong tumigil siya. Doon ko na-realize na mas natatakot akong mawala ang mga mensahe ni Julian kaysa mahuli ako ni Marco. Mas takot akong bumalik sa buhay na walang pumapansin sa akin. Huwag kang titigil. Ikaw na lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. Sagot ko. At doon, sa madilim na kwartong yon, habang katabi ang asawa ko, tuluyan ko nang ibinigay ang puso ko sa ibang lalaki. Hindi nagtagal, ang mga good morning ay napalitan na ng mga I miss you. Mula sa kamustahan, ang usapan namin ni Julian ay naging mas malalim at mas mapanganib. Nagsimula na kaming magplano ng mga bagay na paano kung hindi ako nag-asawa ng maaga? Paano kung kami ang nagkatuluyan? Isang hapon, habang umuulan ng malakas dito sa Valenzuela, nagpadala ng voice message si Julian. Isang kanta. Ginamit niya ang gitara niya at kinanta ang paborito kong kanta noong college. Ang boses niya ay parang haplos sa kaluluwa ko. Pagkatapos ng kanta, may sinabi siya, "Serafina, alam kong hindi dapat, alam kong bawal, pero hindi ko na kayang itago. Mahal na kita, higit pa sa isang kaibigan. Mahal kita hindi lang dahil magaling kang kumanta, kundi dahil ikaw lang ang nakakaintindi sa katahimikan ko." Napatakip ako ng bibig. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa dibdib ko. Sa loob ng 10 taon kasal kay Marco, kailan ko ba huling narinig ang salitang mahal kita na may kasamang ganoong klase ng emosyon? Si Marco, sinasabi niya yon bago umalis, pero parang obligasyon na lang. Kay Julian, naramdaman ko ang init. "Mahal din kita, Julian," reply ko. Wala nang atrasan. Ang dating inosenteng chat ay naging isang ganap na relasyon sa ilalim ng mga anino. Nagsimula na kaming magpalitan ng mga litrato. Hindi mga malalaswang litrato, Ate J, mas malalim pa roon. Mga litrato ng mga bagay na ginagawa namin sa bawat sandali. Ang kape ko sa umaga, ang sunset na nakikita ko mula sa bintana, ang mga luhang pumapatak kapag naiisip ko ang sitwasyon ko. Naging magaling akong aktres. Sa harap ni Marco, ako pa rin ang masunuring asawa. Tagaluto, tagalaba, tagaligpit. Pero sa loob ng isip ko, kasama ko si Julian. Habang nagluluto ako ng hapunan, iniisip ko kung anong kakainin ni Julian. Habang nakahiga ako sa tabi ni Marco, iniisip ko ang yakap ni Julian. Dumating ang araw na hindi na sapat ang chat at voice calls. Gusto naming makita ang isa't isa. Isang buwan na kaming nag-uusap ng araw-araw. At ang pananabik ay parang bulkang sasabog. Nagdahilan ako kay Marco. Sabi ko, kailangan kong pumunta sa mall para bumili ng mga gamit ng mga bata sa school
at para makipagkita sa isang dating kaklase na kukuha ng mga orders ko ng kakanin. Dahil tiwala naman si Marco at bihira akong lumabas, pumayag siya. Binigyan pa niya ako ng ekstrang pera. "Mag-ingat ka, Serafina. Huwag kang magpagabi," sabi ni Marco habang kinukuha ang susi ng motor niya paalis ng trabaho. Nakaramdam ako ng konting kurot sa konsensya, pero mas matimbang ang excitement. Nag-ayos ako ng husto. Isinuot ko ang damit na matagal ko nang itinago sa baol. Isang floral dress na bumabagay sa kulay ko. Naglagay ako ng light makeup, isang bagay na hindi ko na ginagawa sa loob ng maraming taon. Pagdating ko sa SM Valenzuela, nanginginig ang mga tuhod ko. Nag-message si Julian. Nandito na ako sa food court, malapit sa may bintana. Nakasuot ako ng itim na t-shirt. Hinanap ko siya. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakita ko siya. Mas matanda na siya. Kaysa sa huling pagkikita namin sa college, may iilang puting buhok na. Pero ang mga mata niya ay puno ng buhay. Nang magtagpo ang mga mata namin, tumigil ang mundo. Lumapit siya sa akin at, nang walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. "Ang ganda mo, Serafina. Mas maganda ka sa personal," bulong niya. Naupo kami at nag-usap ng halos 3 oras. Walang tigil. Parang hindi kami nauubusan ng sasabihin. Pinunasan niya ang labi ko nang madumihan ng kinakain kong cake. Hinawakan niya ang buhok ko. Sa mga sandaling iyon, nakalimutan ko na may mga anak ako na naghihintay sa bahay. Nakalimutan ko na may asawa akong nagtatrabaho ng maigi para sa amin. Ang alam ko lang, masaya ako. Pakiramdam ko, muli akong nabuhay. Pero ang saya ay panandalian lang. Habang tumitingin ako sa relo ko, nakita kong 5:00 na ng hapon. Kailangan ko nang umuwi bago pa dumating si Marco. "Kailangan ko nang umalis, Julian," malungkot kong sabi. "Alam ko, pero ayaw kitang bitawan," sagot niya habang mahigpit na hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Bago kami maghiwalay sa parking lot, ginawa namin ang bagay na tuluyang sumira sa sumpa ko sa kasal. Hinalikan niya ako. Hindi mabilis, hindi pilit. Isang halik na puno ng pangungulila at pangako. At sa halik na yon, alam kong wala na akong babalikan. Traidor na ako. Pag-uwi ko sa bahay, nandoon na si Marco. Nakaupo siya sa sofa, karga ang bunso naming si Lia. Pagpasok ko, tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero parang matagal ang titig niya sa akin. "Bakit ngayon ka lang? Akala ko ba mabilis lang ang kikitain mo?" tanong niya. Ang boses niya ay kalmado pero may halong bigat. "Ah, matrapik kasi, love. Tapos marami ring tao sa counter." Palusot ko habang mabilis na dumiretso sa kusina para itabi ang mga pinamili. "Bakit amoy lalaki ang pabango mo, Serafina?" Tumigil ako sa paglalakad. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang pabango ni Julian, ang matapang pero mabangong amoy ng sandalwood, ay kumapit pala sa damit ko nang magyakap kami bago maghiwalay. "Pabango? Ah, baka doon sa mall. Maraming nag-i-spray ng testers sa department store kanina. Siguro ay kumapit lang sa akin habang dumadaan ako." Mabilis kong sagot, bagamat naririnig ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi na sumagot si Marco. Ipinagpatuloy niya ang paglalaro kay Lia, pero ramdam ko ang tensyon sa hangin. Simula ng gabing yon, napansin ko ang pagbabago kay Marco. Hindi na siya masyadong nag-o-overtime. Maaga na siyang umuuwi. At madalas, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang hawak ko ang cellphone ko. Nagsimula na rin siyang magtanong tungkol sa mga passwords ko. "Serafina, bakit mo pinalitan ang passcode ng phone mo? Gagamitin ko lang sana. Tatawag ako sa mama ko, lowbat na ako," sabi niya isang gabi. "Ay, nakalimutan ko kasing sabihin sa'yo. Nag-update kasi ang system, kaya pinalitan ko para mas safe," depensa ko. Ibinigay ko ang bagong passcode, pero bago ko iniabot, mabilis ko munang binura ang mga huling chat namin ni Julian. Naging parang laro ng pusa at daga ang buhay ko. Burahan ng messages, tago ng notifications,
at pagtulog-tulugan kapag gising pa si Marco. Pero habang mas lalong naghihigpit si Marco, mas lalo naman akong nahuhulog kay Julian. Dahil kay Julian, nakakahanap ako ng kakampi laban sa paghihigpit ng asawa ko. Sakal na ako, Julian. Parang binabantayan na niya ang bawat galaw ko. Sumbong ko sa kanya sa tawag isang tanghali habang nasa palengke ako. Tiis lang, mahal ko. Balang araw, hindi na natin kailangang magtago. Balang araw, gigising ka sa tabi ko at hindi mo na kailangang matakot. Pangako ni Julian. Ang mga salitang iyon ang naging sandigan ko. Hindi ko naisip na ang balang araw na yon ay may dalang malaking trahedya na wawasak sa lahat ng pinaghirapan ko. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang Sabado ng hapon, habang wala ang mga bata dahil nasa bahay ng lola nila sa Bulacan. Kami lang ni Marco sa bahay. Naglilinis ako ng banyo nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto namin. Paglabas ko, nakita ko si Marco na nakaupo sa dulo ng kama. Hawak niya ang lumang cellphone ko, ang aking backup phone na akala ko ay sira na at hindi nagagana. Nakalimutan ko, Ate Jay, na nakasync ang messenger ko sa phone na yon. At dahil matalino si Marco sa teknolohiya, naayos niya ito. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang siya sa screen. Paglapit ko, nakita ko ang mga screenshot ng mga pag-uusap namin ni Julian. Mula sa unang good morning hanggang sa mga litrato namin sa SM Valenzuela na magkahawak ang kamay. Gaano nakatagal ito, Serafina? Tanong niya. Ang boses niya ay hindi galit. Mas masakit ang boses niya. Basag, puno ng pait at pagod. Hindi ako nakapagsalita. Napaluhod na lang ako sa harap niya. Marco, hayaan mong magpaliwanag ako. Ang tanging nasabi ko habang umaagos ang luha ko. Magpaliwanag? Alin ang ipapaliwanag mo? Kung paano mo ako ginagawang tanga sa loob ng 4 na buwan? O kung paano mo nasabing mahal mo ang lalaking ito habang suot mo pa ang singsing na ibinigay ko sa'yo? Tumayo si Marco at inihagis ang phone sa kama. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, sa 10 taon naming pagsasama, nakita ko ang puot sa mga mata niya. Binigay ko ang lahat, Serafina. Nagpakapagod ako sa trabaho para hindi kayo magutom, para maging komportable ang buhay niyo. Kulang ba yon? Hindi ba sapat na tapat ako sa'yo? Hindi sapat ang pera, Marco. Hindi sapat ang pagkain sa mesa. Sigaw ko. Sa wakas ay nailabas ko na rin ang matagal ko nang kinikimkim. Kailangan ko ng asawa. Kailangan ko ng kausap. Hindi ako kasangkapan sa bahay na ito. Si Julian, siya ang nakinig sa akin nung ikaw. Tulog na o kaya ay nakaharap sa laptop mo. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa akin. Hindi iyon masakit sa pisngi, Ate Jay. Masakit iyon sa kaluluwa. Kasi alam ko, sa kabila ng lahat ng rason ko, mali ako. Pinagtaksilan ko ang tiwala ng taong wala namang ibang ginawa kundi ang magtaguyod sa amin. Umalis ka, bulong ni Marco. Ano? Umalis ka sa bahay na ito. Pumunta ka doon sa lalaking nakikinig sa'yo. Huwag mong hintayin na magdilim ang paningin ko at may magawa pa ako sa iyong hindi maganda. Iiwan ko ang mga bata kay mama muna. Ayokong makita kanila sa ganitong kalagayan. Umalis si Marco. Iniwan niya akong mag-isa sa gitna ng kwarto namin. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng pangarap. Ngayon ay parang isang malaking kulungan na puno ng pagsisisi. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si Julian. Umiiyak ako. Julian, wala na. Alam na ni Marco. Pinalayas na niya ako. Tulungan mo ako. Ang inaasahan kong sagot na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako," ay hindi dumating. Katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Julian, nandyan ka pa ba? Serafina, hindi ko akalain na aabot sa ganyan. Akala ko maayos mo ang lahat nang hindi tayo nahuhuli. Hindi ko pa kayang panagutan ng ganitong kalaking gulo. May mga anak ka, Serafina. Hindi ko kayang pumasok sa ganyang sitwasyon ngayon. Ang sabi ni Julian bago niya ibaba ang telepono. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig.
Ang lalaking nagbigay sa akin ng good morning araw-araw, ang lalaking nangakong pakikinggan ako habang buhay, ay biglang nawala nang ang usapan ay naging totoong buhay na at hindi na lang chat sa messenger. Naiwan akong mag-isa. Walang asawa, walang anak, at walang Julian. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng pagbati. At ngayon, ang lahat ay nagtapos sa isang napakasakit na katahimikan. Mag-isa ako sa gitna ng sala, nakatingin sa mga litrato namin ni Marco na nakasabit sa dingding. Ang saya namin doon, noong binyag ni Leah, noong unang birthday ni Toby. Ngayon, ang mga ngiting iyon ay parang nanunumbat sa akin. Sinubukan kong tawagan ulit si Julian, pero the number you have dialed is out of coverage area. Ni-block na niya ako sa messenger. Ang bilis, di ba? Noong masaya pa kami, siya ang laging nauna sa ping ng phone ko. Pero ngayong gumuho ang mundo ko, siya rin ang unang nawala. Doon ko na-realize ang mapait na katotohanan. Si Julian ay isang panandaliang takas lang. Siya ang fantasy sa gitna ng pagod ko sa realidad. Pero ang realidad, si Marco ang nandoon. Si Marco na kahit hindi madaldal, ay hindi ako iniwan sa loob ng 10 taon. Bit-bit ang isang maleta. Lumabas ako ng aming bahay sa Valenzuela. Naglakad ako sa kalsada habang umuulan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pumunta ako sa bahay ng biyanan ko. Nagmakaawa na makita ang mga anak ko. Pero hindi ako pinagbuksan ng pinto. Maririnig ko lang ang boses ni Toby sa loob. Nagtatanong kung nasaan si Mommy. Ang sakit, Ate Jay. Ang sakit na marinig ang anak mo pero hindi mo mayakap dahil sa sarili mong kalandian. Lumipas ang 6 na buwan. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na kwarto, malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Nag-file si Marco ng legal separation. Wala akong nakuha at higit sa lahat, limitado lang ang oras na pwede kong makita ang mga bata. Sa ilalim pa ng bantay ng asawa ko. Isang araw, nagkasalubong kami ni Marco sa isang mall para sa schedule ng pagkuha ko sa mga bata. Hindi na siya galit. Wala na siyang emosyon. Mas masakit yun kaysa sa sampal. Ang makitang wala na siyang pakialam sa akin. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Umaasang baka may konting puwang pa. Maayos kami, Serafina. Mas tahimik na ang bahay. Simpleng sagot niya. Tiningnan niya ang relo niya. Ang relong regalo ko sa kanya noong anniversary namin. At sinabing, sige na, kailangan na naming umalis. May dinner pa kami sa bahay ni Mama. Pinanood ko silang maglakad palayo. Si Toby, si Leah at si Marco. Sila ang buhay ko na itinapon ko para sa isang good morning na galing sa maling tao. Natututunan ko na ang atensyon ay parang asukal. Masarap sa simula, pero nakakamatay kapag sumobra at naging lason. Ang pagkakamali ko ay hindi ang paghahanap ng atensyon, kundi ang paghahanap nito sa maling paraan at sa maling tao. Imbes na ipinaglaban ko ang komunikasyon sa asawa ko. Ngayon, tuwing umaga, paggising ko, wala nang ping ang cellphone ko. Wala nang bumabati sa akin. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na pintig ng puso ko na puno ng pagsisisi. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Serafina. Isang paalala na ang maliit na butas sa isang relasyon kapag hindi na agapan at pinasukan ng tukso ay kayang magpalubog ng kahit anong tatag na barko. Mga ka-confess, diyan na nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa bawat confession na ating ibinabahagi. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Serafina na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga salitang matatamis sa chat, kundi sa katapatan at sakripisyo sa totoong buhay. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow at i-like na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang maiinit at makabuluhang kwento. Muli, ako ang inyong Ate Jay. Mag-ingat po tayong lahat at laging tandaan,
Ang bawat desisyon ay may kapalit na bukas. Maraming salamat at God bless.